Bagamat malayo at milya, kung ihahambing ang bunsong kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue sa kanya pagdating sa pagkakaroon ng gifted na lakas na suntok dahil sa baba ng knockout ratio nito na pumapatak ng 17% lamang kumpara sa kanyang utol na may halimaw na 86 point something knockout ratio, ay di rin naman matatawaran ang talino at dedikasyon nito pagdating sa laban. Sa katunayan niyan mga kaibigan, noong ika-30 ng Disyembre taong 2018 sa kanyang kauna-unahang daan para sa isang world title shot kontra sa veteranong Thai boxer na si Tasana Salapat at ika-13 laban pa lamang niya sa kanyang professional career, kung saan paglalabanan nila ang bakanting WBO interim bantamweight title, ay nagawa nitong makascore ng isang huge upset at nagawang talunin ang veteranong undefeated Thai boxer na may malinis na kartadang 48 panalo, 30 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at walang bahid ng talo sa pamamagitan ng isang malinis na unanimous decision. Walang nagawa ang pagiging veterano at mataas na knockout ratio ng undefeated Thai boxer sa talino at diskarte ng Hapon. Samantala, noong ika-7 ng Nobyembre taong 2019 matapos ang laban niya sa Thai boxer, bigo itong masungkit ang kanyang kauna-unahang titulo sana kontra sa elite fighter na tinalo ng ating kababayan Nonito Donaire via knockout na si Nordin Ubali. Hindi umubra ang diskarte at talino nito sa lakas at galing ni Ubali. Ngunit ganun pa man mga kaibigan, matapos ang kanyang kauna-unahang talo ay bumangon itong muli at nagkaroon pa ng 3 impresibong sunod-sunod na panalo at nakamit ang mga titulong Oriental and Pacific Boxing Federation Bantamweight Champion, WBO Asia Pacific Super Bantamweight Champion at Japan Boxing Commission Super Bantamweight Champion. Ngunit bago pa man maabot ni Takuma Inoue ang mga karangalan niyang ito, ay alam nyo ba na may isang Pinoy ang talaga namang nagpasabog ng bahay tutuli nitong bunsong kapatid ni Naoya Inoue na walang iba kundi si Froilan the Sniper Saludar. Taong 2016 na ikasang sagupang Takuma Inoue at Froilan Saludar. Undercard dito sa main event na laban ng kanyang utol Naoya Inoue kontra sa Thai boxer na si Pet Barnborn Kokit Kim na sa pangalan pa lang ay talaga namang mapapaputs pa ng inang kinambing ng kinabayo ka na lang. Ginanap ang kanilang mga laban sa Sky Arena Zama, Kanagawa, Japan at as usual, balwarte na naman nila. May kartada noong malinis na 7 panalo, 2 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at walang bahid ng pagkatalo ang Hapon. Samantalang ang Pinoy naman na tubong Cotabato del Sur ay mayroong 23 panalo, 12 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 1 tabla at 1 talo lamang. Na kung ating susuriing maigi ang resume ng 2 boksingerong ito mga kaibigan, hamak na lamang ang Pinoy fighter sa experience at knockout ratio. Pero saan kayo mga kaibigan? Ang Pinoy fighter pa rin ang itinuturing na heavy underdog sa laban na ito at ine-expect ng maraming boxing analyst at Japanese boxing fans na tatalunin lang ng Hapon ang Pinoy fighter ng walang kahirap-hirap. At isa pa mga kaibigan, kahit napipito pa lamang ang laban ng Hapon, bagamat ito ay panalo lahat at 2 lamang ang knockout, idineklara pa rin ng WBO na rank number 10 ito sa pinakamagaling na super flyweight division sa buong mundo nung mga panahong ito, na malayong malayo sa Pinoy fighter na may 25 fight experience na may 1 talo lamang, ngunit sa ranking ay pang 21 lamang. Alam nyo mga kaibigan, malaking factor din kasi ang pagiging magkapatid nila ni Naoya Inoue. Kumbaga, damay siya sa mata ng mga boxing organization at lalo na sa media. At kapag mainit ka sa mata ng media mga kaibigan, syempre dyan napapasok ang pagiging mabenta ng iyong laban na siya namang gustong gusto ng mga boxing promoter. Dahil alam nyo naman ang boxing, it's all about business talaga. Pera-pera lang kaya madali itong makakuha ng mga malalaking laban. Pero ganun pa man mga kaibigan, bagamat heavy underdog at minamaliit ang Pinoy fighter ng mga Japanese boxing fans at mga analyst, ay siya lang naman ang magbibigay bangungot at magpapahirap sa Hapon na pinaglihi sa sushi ng inang kinabayo. Unang round,
Halatang umaapaw ang confidence ng Hapon, home court advantage samantalang ang Pinoy kalmado lang. Samantala, bumagsak sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang professional career. Gulat na gulat ang mga kababayan nito, mga kaibigan. Nakatayo pa naman ito at sinubukan ng tapusin ng Pinoy ang laban. Pero mukhang nadala din sa tiyan ng mga fans ni Inoue ang puso nito sa laban At makunat din talaga ang Hapon na mahiya mo sinukmaning nilagay sa freezer. Round 2, pinayuhan ito ng kanyang tatay na baguhin ang kanyang diskarte at mas lalong maging maingat. Round 3, naging mas agresibo na ang Hapon, samantalang ang Pinoy ay tamang abang lang para makakuha ng magandang counter. Nawarningan naman ng Hapon dahil tinulak nito ang Pinoy. May pagkamadumi din pala lumaban nito. Round 5, medyo nakakalamang na ang Hapon. Nakakapagpatama na ito ng mga malilinis na patama. Round 7, mahahalatang bumabagal na ang ating pambato. Mukhang nauubusan na ito ng gasolina. Nabilangan naman ang Pinoy sa tagpong ito. Ngunit hindi klaro kung nahigit lamang ba ng Hapon ang ulo ng Pinoy kaya ito bumagsak. Ngunit ang ruling ng third man in the ring, ito ay nanakaut kaya binilangan pa rin ito.
Round 9, muli na namang bumagsak ang ating pambato. Pero katakatakang muli itong nakabangon na tila ba nadulas lamang ito o na out of balance. Round 10, ubusan na ng gasolina, sabayan na. Kahanga-hanga ang tapang at tibay na ipinakita ng ating kababayan at siguradong tatatak ito sa buong karir ng Hapon na si Takuma Inoue na hindi basta-basta ang lahing Pinoy. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa mga naging hatol ng referee sa knockdown call sa ating Pinoy fighter at sa naging performance ng ating kababayan kahit na ito ay natalo?